Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. So meron tayong mga pag-uusapan na pinasa nyo sa aking videos, no? Na gusto nyong pareakan sa akin. Unahin ko to. Ano to? The kind of governance kakampings upload. Anong meron dito? Senator Risa Hontiveros Yung ganyan. hayag og pag-amuma naabot na. Actually, hindi naman dahil siguro kakampings. Kahit sino naman gumagawa niyan, kahit sinong politiko. Yes, no? Nakakabwisit talaga na haluan ng pamumulitika yung pagtulong. Pero unfair naman na ano lang sa kakamping, yung ganyan. Tradition na ng mga politicians yan, hindi lang mga kakampings. Kahit sa ibang partido din, ano din. 'Di ba? Oo, nakakabwisit, no? Parang magpadala ka lang ng tulong diyan, hindi na kailangan ng ganyan. I mean, ano ba bang meaning bakit ilagay mo ang mukha mo diyan para hindi ka makalimutan just in case na tatakbo ka next election or ano? Kasi napapabalita mukhang tatakbo as presidente to eh. Kung ako ang tatanungin ha, kung kakamping may tatakbo na may chance na iboto ko, siguro si Shell Jokno. Pero ito si Risa Hontiveros, kasi hindi naman lingid sa kaalaman nyo, ayoko talaga ng dilaw. Wala lang kasi feeling ko palagi silang manunuro or maninisi lang. Well, feeling ko lang yon, baka mali ako, no? Basta ayoko lang talaga ng dilaw. Pero kung meron man na tatakbo sa kanila na feeling ko ay magiging okay, si Shell Jokno yon. Tama ba ako? Dilaw si Shell Jokno, di ba? Tama ba ako? Kasamahan nila yun eh. Yun, pwede pa, pero yung ibang dilaw, sila Kiko, sila Bam, okay lang kung manalo. Pero kung akong pagpipiliin nyo, ayoko talaga na may kulay na. Mapa sa kabila man or ano. Gusto ko bago lahat. 'Di ba? Gusto ko bago lahat. Kasi sila-sila rin lang naman yun eh. Ba't tayo napunta sa ano, no? Pero ito ha, wala ako sinasabing wag nyong iboto to. Bahala kayo. Freedom nyo yan. Kung ako lang naman yung tatanungin nyo. Well, choice ko naman yun eh. Wala naman kayo magagawa. Pero kayo, kung feeling nyo okay si Rizon Tibero, boto nyo, walang problema. Kalayaan po natin yun. Pero ako ayoko. Anyway, pero dito, uulitin ko ha, unfair naman na na sabihin mo na gawain ng kakamping ito. Yung ibang politiko gumagawa din yan eh. Ultimo si Manny Pacquiao nga, di ba? May mga ganyan-ganyan din eh. Sino pa ba mga politicians na may ganyan? Actually, halos lahat naman yata. Di ba? Kahit nga local na politiko may ganyan din eh. Mas marami pa ngayon sa local, 'di ba? Anyway, next video tayo. Ano itong next video? Unahin lang muna natin mga short ano. Ano to? Ano yung context nito? Ang nakikita ko lang kasi dito, natumba yung motor tapos hinahabol sila ng pulis. Kawawa naman yung motor ano. Nasira pa tuloy.
Kasi may hashtag na sabongero nakalagay eh. What do you mean? May daladalang manok kasi si kuya. Yung sa ano yung siguro, may nahuling tupada siguro, no? Kaya nagtakbuhan sila. Ulitin natin. So may isang tumakbo doon. Nagsasabong ba sila? May isang tumakbo. Siguro may nakita ng pulis, no? Tapos, kung wala naman kayong ginagawa, ba't kayo magtatakbuhan? Ang masakit pa nito, sinagi nyo pa yung motor eh. Ayan o. Ang nakasagi yung umupo do sa motor. Parang tanga lang eh, no? Kababayan natin eh. Ano ba nangyari? So, tinulak si kuya. Tapos, kawawa naman yung motor. May gas-gas. Hindi na nahabol ng pulis, ano? Kung ako sa kanila, nagpatay mali siya na lang sila eh. Wala, hindi alam yung konteksto. Ano ba konteksto nito? Nakalagay lang sa bungero, then may dumarating na pulis dyan na may karga-kargang manok. Ayun oh. Siguro yung may nagnakaw ng manok siguro or whatever. Tumatawa pa si kuyang pulis eh. Anyway. wala akong masyadong mako-comment kasi hindi ko naman alam yung konteksto eh. May ni-raid ba na nasabungan? Kasi kung makikita mo dito sa bandang likod, nakaupo lang sila. Then bigla may tumakbo na isa. Siguro nakita niya na may parating na pulis. Ito lang siguro yung nataranta na lahat. Hawa-hawa na. Tingnan natin sa comment section ano ba yung wala ring matinong So next video. Para doon na tayo sa main content mamaya. Ano to? Yung nasagi ka tapos handa kang pumatay. Nasagi siya ng motor, hinabol niya siguro. Tugug. Ano nangyari? Parang hindi naman nakikita dito. Tugug. Hindi pa yan, pasensya lang. Huwag ka tatakbo. Ba't tumatakbo ka pa? Bakit tumatakbo ka pa? Nakasagi ka na, di ba tumatakbo ka pa? Nakasagi nga. Tumatakbo ka kuya, sinagi ako. Walang lisensya, tingnan mo. Tingnan mo, kaya tinatakbuhan ako. Tinatakbuhan ako pare. Anak niyo to? Gagawin mo kayo? Thank you po. Tumatakbo ito, tumatakbo na kasagi ito, tumatakbo. Durug-durug tuloy yung motor niya. Pero parang mali pa rin, ano? Hindi ganun. Hindi ganun, Brad. Hindi po, tumatakbo po yan.
po dapat pinagda. Hindi po, kaya kung hindi ko po, kaya hindi ko pa lang po. Hindi dapat yung po pinagda kahit ginanong kayo. Bawa na po yung bata. Ako, hindi ko mawalan na basa. Dahil nga, bakit na ako magpapanin na? Ay, bakit ka po pinagda? Dapat hinarangan nyo na lang po. Hinaharangan ko po. Hinaharangan ko po. Pinagda ko pa lang po eh. Ano ba ito? Bakit ka? Ano? Bakit ka? Bakit ka? Ano dapat hinarangan nyo na lang? Pero hindi naman yata siya tinatakbuhan ng bata, di ba? Tinakbuhan siya ng bata. Tingnan mo. Hindi ko mawalan na bata. Ay, pinagda ka. Ginawa ko. Ano? Bakit ano? Hindi ko sinahan ko po. Ayaw ko tumigil. Kaya dati ako. Nandito, ang layo pa po. Nasa highway pa lang po kami. Hindi ko sinahan. Kahit na ginawa ko. Sinagda kayo. Dapat sinagda kayo eh. Sinagda namin kayo eh. Grabe kayo. Kilami yung pagkakas. Hindi ko, siguro dahil buwisit din ni kuya, no? Kung titingnan mo, mali nga naman yon kasi, ano ba naman? Tinumbok niya sa likod. Tugog. Ba't nga naman kasi si kuya ay hindi tumigil, di ba? Well, hindi rin naman kasi tama na bungguin din. Pero kung ako din siguro, baka bungguin ko din. Pero mali ha, mali. Mali na bungguin ano. Pero yung sa buwisit mo siguro, well, baka mabaliktad pa si kuya. Sinagda namin kayo eh. Grabe kayo. Kilami yung pagkakas. Ba't kasi pinapagmaneho yan walang lisensya? Alam mo, sometimes yung mga kabataan na yan, sila para, buwisit din talaga eh. Yung mga kabataan na nagmumotor. Minsan na rin, muntik na rin ako minsan sa ganyan eh. Sila pa yung mayayabang na sumisingit-singit talaga. Sa MacArthur Highway, mag-U-turn ako. Gaganon na nga ako. Yung mga ganyan pormahan din, mga kabataan din. Tapos ang iingay pa ng Kung may mga bata po noon, hindi naman gano'n pa. Sige nga po. Sabi sa kanya, kaya mahuhusin ako. Kaya ng polis sa'yo. Nasaktan ka ba? Hindi ka naman yata nasaktan eh. Nahiyan po ako. Mamamatay yan ako. Pero ang mahirap dyan, lokal yan dyan eh. Tapos dayo ka lang Huwag ka na magmatigas, hintayin na lang yung pulis. Awa na yung bata. Hindi ka ba naawa kayo? Bitang po ako ng bata. Nakit po ka ng bata. Sabihan nila po sa may malapit sa station. Tapos po, yung sinahan ko po. Pinagda ko. Kaya sa ulo ko rin po. Hindi ko kami napangkapot. Pinagda ko talaga. Pinagda ko Kita na kita kasunod mo ako eh. Hinahabol ko. May mga bata rin dito, di ba napatay mo? Bakit ka? Bakit ka? Paano ko lang Ewan ko, hati ang hati yung opinion ko eh. Oo, mali na binangga niya, no? Pero deep inside of me, para matuto din ang leksyon. Sometimes may ganun, no? Kahit na mali yung, para magtanda din.
'Di ba? Pero mali 'yun, mali na binangga niya. Kasi kung makikita niyo dito, hinahabol niya kasi, eh. Ayun, oh, hinahabol niya na, bumubusina siya, ayaw tumigil. Then siguro binilisan niya, binangga niya na, sobrang lakas naman ng bangga. Gumulong yung ano. Buti hindi niya nagulungan yung bata, no? Well, malas ni kuya kung mababaliktad siya, 'di ba? Pero ano eh. Ewan ko, pag pinapanood ko, satisfying kasi eh. Mali ba yun na mag-isip na masatisfied? Kung mali man, nagpa-public apology ako. Pero sa akin, ano eh. Kasi alam mo, pag pinalusot mo yon, inuulit ko ha, mali na binangga niya. Baka awayin niyo ako eh. Sabihin ko ta. Kasi pagka hindi natutunan ng leksyon ng bata yon, gagawin at gagawin niya uli yun eh. Pag may nasagi uli yon, tatakasan niya lang uli eh. 'Di ba? Eh, buti nga yan, binangga eh. Paano kung iba nang babaril na lang, 'di ba? Well, bahala silang mag-ano sa barangay or sa police station. Now, ito, may nag-forward sa akin ito. Hindi ko alam bakit pinagtatawanan nila, no? May nakakatawa ba dito? Gusto raw ng mga bagets ng mini burger tapos yung may cheese tip. Eh wala naman kaming ma-orderan nung mini buns. Kaya ito at magdi-DIY na lang tayo. Meron tayo ditong burger ng Jollibee na ikakat ko lang ng maliliit. Ito na yung ating nagawang mini burger. Tapos ito hindi masasayang. Kakainin ko yan. At syempre, lalagyan natin yan ng cheese. Gamitin ko lang ulit itong aking molder. Lagyan lang natin kada isa. Pinagtatawanan nila yung ano, yung gumagawa nito. Yung bakit di nalang cheeseburger yung binili? Paano pahirapan daw ang sarili? Pero hindi nyo naiintindihan mga men. Ano to eh? Ginagawa talaga to ng iba eh. Siguro mga ignorante lang yung natatawa dito. Ginagawa ng iba talaga yan eh. Para maging appetizing, di ba? Lalo na pag maliliit na bata. Parang sa mga bata kasi pag cool siya tingnan, may engganyo talagang kumain ng mga bata eh. Meron pa nga akong kilala, mami din siya. Ang ginagawa niya naman hotdog, parang nilalagyan niya ng hiwa niya sa gitna. Tapos pag pinirito, nagiging parang mukhang squid yung hotdog. Tapos yung kanin naman, imomolde niya na parang alimango ang itsura. Kasi ano, big deal sa bata kasi ito eh. Eh, wala namang katawa-tawa dito. Yung hindi lang nakakaunawa siguro nakakatawa dyan. Kasi pag nakita nga naman ng bata yan, oy, ang cute oh, mini burger nga naman. Maliliit na burger. May inganyo silang kainin. Wala namang masama dyan at walang katawa-tawa dyan. Ano lang yan, yung tinatawag na food art. Ginagawa ng mga ano yan eh. Ng mga iba. Tingnan nga natin. May tawag ba dyan? Nakalimutan ko ng tawag dyan eh. Yung art sa paggawa ng lunch ng mga bata. Ayan o, yung mga ganire. Yung mga ganyan. Yung ito, pagmumukaing, yung may muka yung, yan, yung sandwich. Ginagawa yan para maging appetizing sa mga bata. 'Di ba? May gumagawa nito. Huwag tayo ignorante. Hindi naman siya nakakatawa. Hindi ko alam ba't marami natatawa eh. 'Di ba? Siguro ngayon lang, siguro yung anak niyo hindi niyo ginagawa ng ganyan, pero sa mga nanay na ano, na big time or maraming hawak na oras, ano yan,
ginagawa yan. Hindi lang naintindihan siguro ng iba. O, next tayo. Next video. Ano to? Nag-right turn ako Ay, and sorry. we're in the middle of the road. Tapos sabi ko, sige kuya, hulihin niyo na ako. Kasi ayoko na talaga magpaka-stress. I have too much stress today from work. And then, binigay ko na yung lisensya ko, ganyan. Kasi ako pag papali-ticket na lang ako. Tapos sabi, taga saan ka ba? Sabi ko, tagagaling po akong Bulacan, pero sa BGC po office ko. Sabi niya, doon ka lang, layo naman. Tapos sabi niya, ano bang ano mo? Sa BGC ka, ano ka ba doon? Tapos sabi ng isa, manager. Tapos yung isa sabi, the CEO yan. Gumanon. Pili ko, hinuhulaan lang nila. Tapos sabi ko, ano po, may-ari po. Tapos tinignan nila yung paper ng kotse, nakalagay brand bus, ito ba company mo? So maya, sabi niya, ano pa ba company mo? Tapos sinabi ko, meron po resort. Ayun, ngayon, libre na ako, hindi na ako tinikitan, pupunta daw sila sa resort ko, tapos tuwing mahuhuli daw ako ng polis. Daw sila sa resort ko, tapos tuwing mahuhuli daw ako ng polis, tawagan ko lang sila para hindi na ako huhuli. Kahit saang lugar daw, basta ibigay ko daw yung pangalan nila, tawagan ko sila, absuelto na ako, parang wow. Kasi hindi naman ako nagtaray, ang bait ko lang. Yung pala yung nabubulat ng gano'n. Tapos, gusto daw nila mag-outing. Sabi ko, sige po, buong isang section daw nitong MMDA section dito sa Manila. Sabi ko, sige, ako na po bahala. Pagpupunta kayo, libre na po. Dala lang kayong pagkain. Yun, nakakatawa lang. I had a very, very hard day. Tapos, nag-end up ng ganito. It's just, ala lang. Proud pa siya no? Na gumawa ng ng bribery. Yung mga ganyang, hindi, ako din, no? I mean, ibig sabihin, kung sa akin, syempre ako gagawa din ako ng paraan para makalusot. Pero not to the point na ibubroadcast mo pa sa publiko, ano yan, para i-brag mo? Para iyabang mo na nakalusot ka, men? Di ba? Wag naman ganyan. Yung mga ganyang bagay, hindi na kinukwento sa publiko yan. Pwede mong ikwento yan siguro sa mga kabarkada mo na ganun yung nangyari. Pero ang kasi nangyari dito, parang nagyabang ka na hindi maintindihan eh. Ewan ko ba sabi. Parang hindi nag-iisip eh. Di ba? Ano ba magigain mo dyan ate na pinagkalat mo na na nasuhulan mo yung yung enforcer, ano ba? Ko naman, mamaya may LTO ka pa niyan eh. Pero feeling ko matagal na yata ito. Matagal na ba tong issue na to? Parang familiar sa akin yung video eh, pero ngayon lang siya na Anyway, mga kababayan, no? Mukhang na naman tayo overtime. Next na lang yung mamayang 4:00 na lang yung isa, ha? So magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.